Hallelujah. Kaya sa mapagpalang umaga po sa ating lahat ay tunay manalangin. Amang banal ang kapangyarihan sa lahat, minsan pa Panginoon kami nagpapasalamat o Diyos sa buong isang linggo, Panginoon, sa divine protection mo, Panginoon, sa unlimited guidance mo, Panginoon, sa bawat buhay namin. Lord, tinataas namin, Panginoon, ang iyong kabutihan sa aming buhay. Tunay nga po, Panginoon, kasama ka namin lagi, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, na narito, Lord, ang mga anak. Kung saan, Panginoon, alam na alam, Lord, ang mga puso nila, Panginoon, na makiisa, Panginoon, sa pag-aaral ng mga salita, Panginoon. Lord, dalangin ko po pa yung buksan mo ang mga puso, isipan, kaluluwa, na matanggap po namin ito po, Panginoon, maunawaan namin, Panginoon, at may apply namin, Panginoon, sa aming araw-araw, Panginoon, sa pagkikipagbaka dito sa mundo na aming ginagalawan, Panginoon. Salamat, Lord, sa amagang ito. Bless po, Panginoon. Aming pag-aaralan po, Panginoon. Maging ako, Lord, ang ibang lingkod, Panginoon. We need your wisdom, knowledge from God, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagkakalug mo sa akin po, Panginoon. Panginoon, kalugod-lugod, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ang bawat nalabas ng mga labi po, Panginoon. Papulit pa sa salamat para lamang sa iyo. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Prapakan natin ang Panginoon ulit. Hallelujah. Ako nagpapasalamat sa Panginoon na talagang ako'y pinagaling ng Diyos. Kaya dapat sana ay si Sir Paul ang nagsa-Sunday school ngayon. So kanina, pagkatapos po kagabi ng practice namin, umuwi na po ako tapos pinunta ko si Sir Paul. Sabi ko, Sir Paul, tapos na yung laptop. Sabi niya, ikaw na lang ang Sunday school. Kasi nga, halos pulo din po siya, 1 week din po siya sa school. Lalo na kahapon, maghapon po siya. So talagang pagod na pagod din po si Sir Paul. Kaya sabi ko, sige ako na lang. Kaya sabi ko, salamat Panginoon na ang mga anak ay laging handa. So kagabi po ay nakatulog po ako alas 12 na po ng gabi. Sinag-study pa po ako kasi hindi po talaga biro na mag-share ka ng Word of God. Kailangan mong talagang pag-aralan at babad ka sa pananalangin. Kaya salamat sa Panginoon. Tapos kanina gumising po ako ng 5:30. Sabi ko, Lord, salamat sa strength na binibigay mo sa akin. And then, nagwalis pa ako sa harap. Dito naman po sa church. So, kanina, habang nag-aalis ako sa church, kasi yung kagabi kasi yung upuan ay parang sa dati pa rin dito. Sabi ko, parang kaiba man. Nasa pinto, bago yung upuan nandyan. I-atras ko ba? Ayan. Kaya po yan yung mga upuan natin. Kaya Lord, sabi ko, salamat sa Panginoon. Binibigyan ako, Lord, ng wisdom. Kahit mag-isa na ako dito, nag-pray ako, Lord. Bigyan mo ko ng strength, wisdom. Para sa iyo, dahil ginagawa ko ay para sa iyo, Panginoon. Kaya sabi ko, salamat. Nagulat ako dahil ito, inurong ko din yung pulpit. Nagpasa ko yung iba na. Salamat. Kung tutulong-tulungan po tayo, di ba? Para sa ikalugod at saka ikakalago ng ating church. So, salamat sa Panginoon dahil kaya pala pinagaling ako ng Lord na talagang gagamitin niya ako ngayon. Kasi kung si Paul ang talagang sabi niya kanina kumagama, kung ako ang nagsenso, baka ngayon bumigay din po siya. Iba rin lang talagang pakiramdam niya kagabi. Kaya salamat sa Panginoon talaga kahit medyo puyat, pero to God be the glory, nandito ako sa harap ninyo. Lapitan natin ang Panginoon. Ayan, ganun po ang anak ng Diyos. Kailangan laging handa. Kailangan lagi po tayong handa sa kabalan. Di ba yung pulis? Ay kailangan lagi may baril. Kahit pumunta, kung saan makipaglaban, may baril. Tayo po, kailangan po tayo laging handa. Ano na sa ating espiritual. Kaya salamat sa Panginoon. Tutuwa po ko sa inyo, nag-take note po kayo, napakahalaga po yan. Dahil yan po ang simula para tayo ay lumago sa ating pananampalataya sa Panginoon. Bilang kayo ng lingkod ng Panginoon, tuwang-tuwa po kami kapag nakikita po namin na kayo ay lumalago. Tuwang-tuwa po kami kasi, alam niyo kung bakit, kasi may natututunan kayo. Malungkot po kasi kung wala nang natutunan, di ba? Ibig sabihin, wala pumapasok sa inyong puso't isipan ang pinag-aaralan natin dito. Kaya salamat sa Panginoon. Patuloy ko ba yung challenge po, dala po kayong notebook para po magagamit po natin ito sa ating kakalago na ating magagamit po natin ito pag-share ng salita ng Panginoon. Hallelujah! Okay? Sa ating topic ngayong umaga, pinakabal naman ang salita. Amen! Sarap po kasi magsalita sa harap dahil nandiyan ang presence ng Panginoon. Hallelujah! Our topic today is about
children of God. Matagumpay na anak ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, matagumpay na anak ng Diyos. Kausapin po natin. Ayan. I-practice na po natin ngayon. Kumbaga, matagumpay na anak ng Diyos. Hallelujah. Basahin po natin yung sa Isaiah 52. Isaiah 52 verse 13. Sinabi ni Yahweh, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. So, ang pupo nito sa ating topic, diba? Victorious as children of God. So, sinabi po ng Panginoon, tayo po ay magtatagumpay dahil tayo ay kanyang mga lingkod. Sabi ng Diyos, mababantog siya at dadakilain. So, magiging pagpapala, magiging dakila po tayo sa ating mga ginagawa sa Panginoon. Magiging dakila po tayo. Kumbaga, unang-una po, mapapadakilaan po ay ang ating Panginoon. Pupurihin siya, dadakilain siya dahil sa ginagawa po natin na maging matagumpay sa ating mga ginagawa. So, atin po nga basahin din po sa first point, knowing that God is with us. So, Joshua chapter 3 verse 7. Sinabi ni Yahweh kay Josue, sa araw na ito'y gagawin kitang dakila sa paningin ng buong Israel. Sa gagawin ko'y mabatid nilang pinapatnubayan kita tulad ng ginawa ko kay Moises. So, pinagdidiinan po ng Panginoon, si Josue po ay siya po ay magiging dakila sa paningin ng buong Israel. Dahil nga po siya ay sinasamahan ng Panginoon. Katulad din po ni Moises. Lahat po ng ginawa po ni Moises ay naging matagumpay dahil sinamahan po siya ng Panginoon. Ipinagkatiwalaan na po ni Moises ang lahat ng kanyang ginagawa kaya siya po ay naging victorious na isang lingkod ng Panginoon. Lahat po natin, naisip po natin, sa puso't isipan po natin, ipagkatiwala po natin sa ating Diyos ang lahat po ng ating mga ginagawa sa buhay. Tayo po ay magiging matagumpay. Na every day, submit to God. Every day your life, submit to God. Sa araw-araw po natin buhay, submit po din sa Panginoon. Ipagkatiwala po natin sa Kanya. Isurrender po natin sa Kanya ang ating buhay. Kaya po napakahalaga po ang buhay po natin. 100% po natin ipagkatiwala sa ating Panginoon. Lahat po, sa lahat po ng aspeto ng ating buhay, ang Diyos lang po ang may karapatan na mapagtagumpayin tayo sa lahat ng ating buhay. Tandaan po natin, lahat po ay nanggagaling sa Panginoon. Source po ng ating buhay, di ba, sa Diyos nang galing. Source ng ating strength sa Panginoon nang galing. Lahat po, wala pong pinagmumulan kundi ang Panginoon lamang. Kaya dapat po natin ialay ang ating buong buhay sa Panginoon. God is with us. Kasama-kasama natin lagi ang Panginoon kapag tayo ay napapasakop sa Kanya. Ialay po natin ang ating buhay sa Panginoon. Wala pong ibang makikialam sa buhay natin kundi ang Panginoon lang. Wala pong ibang magtutuwid sa atin kundi ang salita ng Panginoon. Minsan po, may tao pong ginagamit para ituwid tayo sa ating mga ginagawa. Sarili po natin, hindi natin alam kung tayo nagkakamali. Diba? Pero yung mga nakatingin, alam nila kung tayo nagkakamali. Kung ikaw ba ay sumusunod doon sa mandatory ng Panginoon. Kung tayo ba ay sumusunod doon sa salita ng Panginoon na pinag-uutos niya sa atin na sundin natin ang kautusan ng Panginoon. Kaya po tandaan po natin ang Panginoon po ay kasama natin sa bawat minuto, sa bawat araw, sa bawat linggo. Nandiyan po lagi ang Panginoon. Kahit saan man tayo mapunta, nandiyan po ang Panginoon. Amen, hallelujah. Kaya po,
Baka naisin po natin sa ating buhay. Mag-enjoy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Enjoy lang po tayo. Enjoy lang po. Tandaan po natin ang ating pagpapagal na ito mayroong malaking reward na ibibigay ng Panginoon. Alam na alam ng Diyos ang bawat puso natin. Alam na alam ng Panginoon ang bawat kinikilos natin sa galaw, sa ating kaisipan. Kung anong iniisip mo, alam niya ng Panginoon. Kung ang kaisipan mo ay mabuti, alam ng Diyos. Kung kaisipan natin masama, alam niya ng Panginoon. Hindi nakakalugod sa Panginoon yun. Yung mga negatibong kaisipan natin. Baka naisip po natin ang negatibong positibo, mabuti na kaisipan para tayo ay kalugod-lugod sa Panginoon. Tandaan po natin, walang maitatago, walang maiilihim. Lahat ihahayag ng Panginoon sa ating mga kapatid. Kaya panahon na po para tayo ay maging totoo sa paglilingkod sa Panginoon at i-apply natin ang kanyang mga salita. Number 2 po, be obedient. Ito po napakahalaga po sa atin. Ito po yung pinakamahalaga sa atin sa pagsunod sa ating Panginoon. Laging nire-remind sa atin ng Diyos, pusong mapagpakmamang pusong humble heart, pusong malinis. Ito po ang pagsunod natin sa Panginoon. Sumunod po tayo na walang murmuring, walang doubt. Sunod lang po tayo kung ano pinapagawa sa atin ng Panginoon. Sunod lang po tayo ano pinapagawa sa atin ng mga leader. Alam niyo po, kung ano ang pinapagawa sa inyo ng mga leader, galing po yan sa Panginoon. Hindi po naman po kami pwedeng umutos sa inyo na labag sa kautusan. Ang pinapagawa po sa amin ng Panginoon, yung kalugod-lugod para sa Kanya. Kaya basahin po natin sa Roma 1:6. Kayo'y kabilang sa mga tinawag ng Diyos. Wow, palakpakan natin ang Panginoon. Kabilang pala tayo. Yan. Na maging mga tagasunod ni Kristo. Tayo ay pinili ng Diyos kabilang hinirang tinawag ng Diyos para sumunod sa Kanya. Hindi lang po tayo tinawag. Hindi lang po tayo sumunod. Kundi tayo po ay pinili pa ng Panginoon. Grabe po ano? Grabe si Lord. Mapalad po tayo. Isa tayo sa tinawag ng Panginoon. Dahil alam niya, may purpose siya sa iyo. Dahil alam niya may talento ka na ibibigay sa Panginoon. Dahil alam niya mayroon kang kakayanan na ibigay ang the best sa Panginoon. Diba? Alam ko, bawat isa po sa atin, may iba-iba pong talento na ibinigay ng Panginoon po yan. Minsan po sa isang tao, sa isang lingkod ng Panginoon, merong 5 talento. Mapalad po tayo, may gano'n tayong iba-ibang talento binigay ng Panginoon. Meron na pong 1, 2, 3. Pero lahat po tayo meron kapag sumunod ka sa kautusan ng Panginoon. Kapag sumunod po tayo sa Panginoon, makikita ng Diyos tayo lahat mismo na meron tayong talento mula sa Panginoon. Basahin po natin sa 1 John 3, verse 24. Yan. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos. At nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At nalalaman natin na nananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin. Maliwanag po. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa atin ang Diyos. Kapag hindi ka po sumunod, hindi mananatili sa iyo ang Panginoon. Maliwanag ang sabi, di ba? Sa ating binasa, ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At nalalaman natin na nananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob sa inyo, sa bawat isa sa atin.
Kapag tayo ay nananatili sa Panginoon, ang banal na Espiritu ay nandyan lagi sa puso mo. Tandaan po natin. Manatili po tayo sa Panginoon. Diba? Mga salita po ng Diyos yan, buhay. Makapangyarihan po yan. Makatotohanan po yan. Kaya po manatili po tayo sa Panginoon. Huwag tayong susuko. Lagi ko pong inuulit-ulit lagi. Huwag tayong susuko. Huwag tayong bibitaw. Huwag tayong kakanan, kakaliwa, tatalikod. Diretso ang ating paglilingkod sa Panginoon. Para ang banal na Espiritu ay ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Mananatili sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. At ang banal na Espiritu ng Panginoon ang siyang mag-guide po sa atin. Sa lahat ng ating desisyon, ang banal na Espiritu po ang mag-guide sa atin. Tandaan po natin, kapag hindi po tayo babad sa salita ng Panginoon, minsan po ang ating desisyon ay nagiging palpak. Alam niyo kung bakit walang wisdom, walang conviction, puso natin. Totoo po yun. Tandaan po natin, ako po, mula po ako nang mag-full-time, ginamit ako ng Panginoon. Talagang lagi po ako nagbabasa ng Bible. Tapos na po ang New Testament, sa Old Testament, nasa ano na po ako. Ang sarap po magbasa ng Biblia. Amen. Ang sarap po. Kasi dito mo malalaman yung kaloob-looban ng salita ng Panginoon. At dito mo makikita yung mga pangako ng Panginoon. Dito po natin makikita. Lalo na po kapag tayo po ay nakaka-encounter sa buhay natin, magbasa ka lang po ng salita ng Panginoon, palalakasin po tayo ng Diyos. Bibigyan ka ng linaw, ng direksyon. Bibigyan ka ng kalinawan sa ating puso at isipan kung ano ang iyong dapat gawin. Ang banal na Espiritu ang magbibigay sa iyo. Anak, ganito ang gawin mo. Anak, huwag ka dyan. Anak, ganito. Dito ka, huwag ka dyan. Huwag kang manatili dito. Dahil alam mo dito may kapahamakan. Kumaga, inaano agad tayo ng Panginoon. Sinisipirit po tayo agad ng Lord para tayo hindi mapahamak. Kasi po ang Panginoon ay punong-puno ng kaalaman. Nasa Kanya na po ang lahat. Punong-puno po siya ng kaalaman. Kaya po, patuloy lang po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Be obedient. Sumunod tayo unang-una sa Panginoon. Magpasakot tayo sa Panginoon. Wala pong mawawala sa atin. Kapag sumunod ka, kapaki-pakinabang ang pagsunod sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Kapag tayo ay sumunod sa Panginoon, alam niyo unang-una, hahaba ang buhay natin. Ano kung bakit? Iniligis tayo sa kasamaan. Iniligis tayo sa kaguluhan. Siya ang gusto ng Panginoon. Ang anak ng Panginoon, anak ng Diyos, ay naging matagumpay. Palakpakan natin ang Diyos. Sa ating tema, matagumpay na anak ng Diyos. Matagumpay na anak ng Diyos. Paano ka magtatagumpay sa buhay mo? Umalis ka sa Panginoon, lalo kang mapapahamak. Kasi alam nyo, kapag wala tayo sa Panginoon, ang magpapayo sa inyo, yung mga walang Diyos sa buhay nila, gusto nila ganun ka rin. Ganun po ang resulta kapag mawalay ka sa Panginoon. Diba? Kaya po, ang nais po ng Diyos sa atin dito, matatag, matibay, malalim ang ating relasyon sa Panginoon. Sabi nga, Christianity is not a religion. Ang Kristiyano po ay relasyon sa Panginoon. Palakpakan din ng Diyos. Kaya po kapag matibay, malalim ang ating relasyon sa Panginoon, kahit anong pagsubok, hindi kayang ugain. Bakit? Matibay ang ating relasyon sa Panginoon. Magtatagumpay ka sa lahat ng desisyon mo sa buhay. Maliit lang na desisyon kapag nagkamali ka, sigurado
sira, lahat po yun. Pero kapag sa Panginoon ka nanatili, sabi niya, di ba, sa ating binasa, ipagkakaloob sa atin ang banal na Espiritu. Sa maliit lang po, kapag kayo ay sumunod sa Panginoon, iyan po ay kalugod-lugod sa Panginoon. Sa maliit lang po ng bagay, kapag pinutusan tayo ng Diyos, sa ating mga leader, huwag po kayong tatampo. Part po yan ng Christian life. Di ba sa ating presidente, kung ano ang mandatory ng presidente, sunod tayo? Ang mas more sa Panginoon. Presidente lang yan. Di ang mas more makapangyarihan sa lahat. Dapat ating sundin. Sumunod po tayo. Dahil po, kung ako po hindi ako sumunod, wala ako sa harapan nyo ngayon. Sumunod po ako sa Panginoon. Kaya nandito ako sa harapan nyo, ipahayag yung katotohanan ang nagpalaya sa akin. Kaya patuloy lang po tayo. Patuloy lang po tayo. Tuwang-tuwa po kami, Pastor, kapag kayo maging mature sa inyong Christian life. Tuwang-tuwa po kami kapag ginagamit po kayo. Tuwang-tuwa po kami kapag lumalago po kayo. Alam namin na kami lang lagi dito. Kaya ngayon, mayroon na po tayong bago na mga gawain. May isa-isa na po tayong mga assignment. Ayan. Ito po, i-apply po natin yung be obedient. I-apply na po agad natin yan. Magmula po sa kanina po, habang nag-ano ko dito, grabe yung ano ng knowledge ng Panginoon. Sabihan na, ipa-apply mo agad yan sa mga tupa mo. O doon, habang naglilinis ako, on the spot. Ilang department tayo? UFM, UFW, Worship Team, Children Ministry. Apat lang ba? Youth. Sa isang buwan, isang beses ka lang. Bawat department po. Bahala kayo mga leader. Mag-encourage sa mga nasa sakupan ninyo. Itayo yung pagka-leader nyo. Diba? Pagpapagal ng Panginoon. Diba? Sa simula po sa Sabado, bawat department po ang maglilinis tuwing Sabado. Amen. Una po, worship team. Kami na po yun. Ako na ang mag-ano sa worship team. Pangalawa po, USM, leader, Brother Ian. Bahala ka sa mga leader mo, ay sa mga nasasakupan mo UFM. Basta ngayong linggo, kami worship team. Siyempre, panguunahan ko muna dahil ako ang leader. Diba? Leader ka eh, hindi muna dapat ako muna mauna. Ang mga nasasakupan ko. Ayan, hindi pili, diba ako muna. Parang practice ka agad, diba? Apply ka agad, ganun tayo. Hindi na po tayo pakinig-pakinig na lang. Walang action. Sabihin mo nga sa katabi mo, apply din. Ayan. Ang sarap po. Ang sarap po, gawa sa Panginoon. Dito sa kanyang templo. Diba? Eh, sabi nga ni Ate Nerea, sabi niya sa akin, Pastor, overpatig na yan sa'yo. Alam niyo, ang bait din ng Panginoon. Kasakit po ako na 3 days halos. So, Lord, ang bait mo talaga sa akin. Then alam mo, nagagamitin ako ngayon sa October 22. Ngayon palang pinaranas na sa akin ng Panginoon. Para pagdating sa ating Unified Conference, malakas na po ako. Palakpakan natin ng Panginoon. Grabe po ang Panginoon. Hindi kayo ipapahiya ng Lord. Ang sabi niya sa akin, anak, hindi kita ipahihiya. Hindi ko kayo ipahihiya. Diba? Iaangat ko kayo. Hindi po biro ang ating gawain ngayon sa October 22 to 24. Magmi-meeting po tayo next. Baka makalimutan nyo kasi next Sunday may mga obligasyon po kayo. Hinihiling ko po sa inyo, 2 days lang po yun, maki-operate po tayo. Ito ay be obedient. Pagsunod sa Panginoon. I-apply na po natin kaagad. Ayan, una po, worship team. Sunod, UFM. Pangatlo, UFW.
Pang-apat, children. Sa si Jennifer. Jennifer, turuan mo ang mga bata magwalis, hindi puro cellphone. Hindi puro cellphone mga bata. Di ba? Kung kayo ay hindi nagwawalis sa bayo, dito, sa simbahan magwawalis kayo. Amen. Hindi puro cellphone po. Alam niyo, pasensya na po kayo kasi yun naman ang nilibili sa akin ng Panginoon. Kasi gusto ng Panginoon tayo lahat lumago. Hindi lang tayo pungko pamati, paulit. Yes. Ayaw ng Panginoon yun. Hallelujah. Kaya nga born again tayo, binago ng Panginoon. Kung hindi tayo sumunod, eh di wala rin ang born again. Walang nabago, ganun din. Diba? Oh, kailangan, yan, mga bata. Pagdating ng linggo, ay sakado dito kayo mga bata. Ano ko lang po yung, ano ko lang sa GC natin, kung saan kayo mag-i-schedule. Kanya-kanya mga bata, magagaling. Alam niyo mga bata, ay mas matalino pa sa atin. Totoo lang, grabe po ngayon. Yung generation natin, talagang matindi sila. Bata pa lang, si Gwen nga. 3 years old pa na yan. Grabe na mag-cellphone. Grabe na mag-English. I want mommy. Ito yan. I want tutu. Want mom. Mga ganun. Eh, pag tinuruan mo yan dito, sasayaw na yan. O, di ba? Kaya mga bata po, dyan din po kami dumaan sa Sunday School, mga bata. Kaya gusto ko rin i-share sa inyo kung anong naranasan namin noon. Mula bata hanggang ngayon. Ayoko pong sarili, sabi ko, Lord, salamat. Kanina lang talaga inano sa akin ang Panginoon yan lahat-lahat. Sabi ko, Lord, akma, be obedient. Sisimulan na namin ito. Ayan po, kaya mapalad po tayo, binibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. Para tayo ay sabi nga yung pagsama-sama, kayang-kaya. Diba? Pagtulong-tulong tayo. Ang sarap po kasi mag-effort. Magbigay ka ng the best effort sa gawain ng Panginoon. O diba? Salamat din po sa lahat ng sumusuporta, lahat po kayo sa mga merienda. Ayan, salamat po. Kita niyo ang ano po natin. Talagang grabe po. Makaka-amaze ka po. Sabi ko, Lord, ang bait mo talaga sa aming Panginoon. Sinasama mo talaga kami. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Dahil po ito sa ating papasako sa Kanya. Ganun po kabuti ng ang Panginoon. Kaya in-encourage ko po kayo, magbasa po kayo ng Biblia. Bibigyan kayo ng Panginoon ng wisdom, kaalaman, mula sa Panginoon. Ito, hindi ko pa ito kung hindi nagaling sa Panginoon. Ang Lord po ang nagbibigay sa akin ng talino. Dahil ang Panginoon po talaga punong-puno yan eh. Wala nang higit sa Kanya, walang katulad. Minsan mga kaibigan natin, ililinis pa tayo eh. Di ba? Lulukuhin pa tayo. Pero ang Panginoon po, ni kailanman hindi tayo pahiya. Ni kailanman ang salita ng Panginoon ay buhay, makapangyarihan at totoo. Magugulat ka ng tandaan po natin, mga kapatid ko sa Panginoon. Mga tinawag, pinili, hinira ng Diyos. Kapag babad ka sa salita ng Panginoon, magugulat ka na lang, babaguhin ka ng Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Magugulat ka na lang. Alam mo kung bakit? May conviction ka na. May conviction ka na sa puso mo. At magkakaroon ka ng excited lagi. Ako excited ako lagi sa Old Testament. Ang gaganda po talaga ng mga salita ng Panginoon. Lahat po, dito po napapanood ang salita ng Panginoon. Masasabi niyo po, tama pala si Pastor, si Pastora. Totoo nga pala ang sinasabi niya. Makaka-relate po kayo. Tandaan po natin, isa po yan. Habang nagpipreach po dito ang pastor niya, pastora, mga leaders, pag kayo ay magbabasa ng salita ng Panginoon, makaka-relate kayo. Alam niyo kung bakit? Kasi nadaanan niyo yan. Amen. Ay, totoo nga, nabasa ko nga yun. O, di ba? Hindi ikaw mismo, na-refresh ka na naman. Totoo nga, Panginoon. Kaya gano'n na lang po ang pagpumili. Napag-ibig sa pagpumili. Yung pag-encourage, palalo. Para tayo po ay laging babad sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Sa 1 John 14:15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos.
Utos na naman po yan. Pagsunod na naman po yan. Di ba? Sino nagmamahal sa Panginoon? Amen. Medyo mahina. Sino nagmamahal sa Panginoon? Palakpakan niyo ang Panginoon. Yan, lahat yan ha. Lahat nag-imin kayo. Mahal niyo ang Panginoon. Kaya kung anong nilutos sa inyo, sundin ninyo. Ayan, di ba? Maliwanag po ang sabi ng Panginoon. Kung iniibig niyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Wow, salamat sa Panginoon. Lord, salamat sa mga salita mo na nagbibigay sa amin ng liwanag, ng kaparaanan, ng halimbawa na ito'y gawin namin, sundin namin, sumunod. Siya lang po ang hinihingi ng Panginoon, sumunod po tayo. Pakanaisin po natin na sumunod tayo sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Panginoon na talagang lahat po tayo ay excited natin sa pakikinig, pagsaliksik ng salita ng Panginoon. Dahil ito po ating pagkain. Tandaan po natin kapag hindi po tayo makarinig ng salita ng Panginoon, nang lulupay-pay po ang ating espiritual, ang ating kaluluwa. Dahil ito po ang pagkain natin sa ating espiritual. Kung tayo kumakain sa pisikal, sa espiritual po makakainin tayo ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Encourage ko po sa bawat isa sa atin. Sa everyday po ng ating buhay, pagkatiwala po natin sa Panginoon. Palagi po natin ipagkatiwala sa Diyos ang lahat. Ano mang situation po natin, spiritual, financial man po yan, palagi po natin i-commit, i-submit sa Panginoon sa araw-araw. Lalo na pang pag-itingin ang pananalig mo sa Panginoon. Katatagan ng loob, full obey the Lord. Ayan. Punong-puno siya ng pangako na magsusustain ng bagong buhay at matagumpay na kasama ang ating Panginoon. Tayo mo na yung namin. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah. We honor you, God. Ang lahat ng parangal sa iyo lamang namin binibigay. Ang lahat ng pagdakila, ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng papuri, pagsamba, inihalay namin sa iyo, Panginoon. Espesyal, Lord, ang aming buhay. Patuloy namin inaalay sa iyo ito, Diyos. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang salita mo na aming narinig at pinag-aralan, pinagbulay-bulayan, Panginoon. Salamat, Lord. Pagpalayo ito, Lord. At ito po, Panginoon, mag-manifest sa buhay namin. Magkaroon ng impact, magkaroon ng rema, magkaroon ng resulta, ipamuhay namin, isa buhay namin, Panginoon. Gawin namin, Panginoon, ang iyong kautusan. Para, Panginoon, ay maging matagumpay ng mga anak mo. Pagpalain mo, Lord, ay mga anak sa umagang ito. Ano man, Panginoon, ang mga dinadala ngayong umaga, ay pagkatiwala niyo sa Panginoon. Ang lahat ay may tagumpay mula sa iyo. Lord, ang dalangin ko po, Ama, ang aming pagsunod, Panginoon, ay manatili sa aming mga puso. Hindi mawawala, Panginoon. Hindi mawawaglit. Kundi ito'y nakatatag sa aming mga puso, isip, kaluluwa. Hindi mawawalang bisa ang mga salita. Bagkus, Panginoon, ito'y kapakipakinabang sa amin, Panginoon. Lord, dalangin ko, Lord, 100% ang aming pag-obey sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagkakaloob mo na yung banal na Espiritu ang manahan lagi sa amin. Ang banal na Espiritu, Panginoon, ang magagayad sa amin, Panginoon. Manatili, Panginoon, sa puso namin,
sa bawat isa sa amin ang mga salita mo. Manatili ito, Panginoon. Manatili sa amin, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa iyong buhay, makatotohanan, makapangyarihan na magbabago ng aming buhay. Salamat, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.